eto, 'no, mukhang sabog ang mga DDS dito. Bakit 'to, mga kababayan? Kung napapansin niyo po, yung mga DDS, 'no, inuumpisahan na nila inuumpisahan na po nila, mga kababayan, yung naratibo na yung mga survey daw po is negosyo lang. 'Yan, 'no? Kaya daw po yung kanilang mga senador, hindi makapasok-pasok kasi nga bayad daw po yung mga survey. Yaan po yung mga sinasabi nila. Pero ang katotohanan daw po, yung Buloyski nila, #1, yung Bato de la Rosa nila, pasok sa top 5. Lahat po ng PDP daw, pasok daw ho, mga bossing chief amo, sir. Sabi ko, chineck namin kung anong mga survey, 'no, yung mga naglabas nung number ano sila, pasok sa top 12. Survey po nila, mga bossing. Survey po nila, mga kababayan. Natural, pasok 'yan. Sila-sila ho ang nag-utuan, Sila-sila po ang nag-ano, nagtangahan po, Kaya nga, 'no, kung gusto niyo na maging DDS, napakadali lang po. Maging utu-utu lang po kayo. Yun ang #1 requirements malamang doon sa pagiging DDS. Yung tipo ho bang, um, pagka merong sinabi yung isang politiko nila na laban kay Pangulong Bongbong Marcos, 'pag si Digong nagsabi, adik si Marcos kahit walang patunay, paniniwalaan. Yan po ang trademark ng mga DDS, maging utu-uto. Ayan, 'pag sinabing DDS, alam niyo na kung ano ibig sabihin niyan, mga utu-utu ho, 'no? So ngayon, mga kababayan, yung naratibo nila na na nandiyan daw po sila, yung mga kandidato daw po nila, pasok sa top 12, mga bossing, kasi eto yun, ano, kasi pagka natalo yang mga yan, ang isisigaw ng mga yan, "Dinaya kami." Oh, 'di ba? Yan na yan, matik na ho yan sa kanila, "Dinaya kami." Hmm. Sabay lalabas na naman si Glenn Chong. Alam niyo favorite na topic ni Glenn Chong 'yan, 'Di ho ba? Comelec, Comelec, Comelec. Kung hindi ho ako nagkakamali, 'yan yung paborito niya din posisyon na gusto, 'no? Sa Comelec. Oh, sasabihin, "Naku, ayan dinaya po kami, #1 Kibuloy, Mang Bengbang." Sabi ni Maxip, "Maxip, Kibs #1." Uy, 'wag mong ginaganyan 'yan. Diyos ng mga DDS 'yan. Sinasamba ng mga DDS 'yan. 'Di ba, just been said par, Ngayon po, yung naratibo nila na dinaya po kami, mukhang malabo po nilang magamit sa panahon o sa eleksyon na ito, mga bossing. Bakit po? Ayan, linaw na, pandaraya sa bilangan ng boto, malabo ayon kay Comelec Chairman Garcia. Umpisa na 'yan, basahin ho natin yung balita diyan. Ay, saglit lang. Hilig nila diyan sa mga fake news, 'no? Sabi dito, tiniyak ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na imposible ang dayaan sa pagbilang ng mga boto. Ginawa ang pahayag matapos mag-post ang kandidato sa pagkabise alkalde sa Isabela na si Jerry Harold Respicio sa kanyang post sa social media account. Nagde-demo ito kung paano i-hack ang automated counting. Aba, alam nila kung paano i-hack. Baka sila yung mga hack niyan. No? Sa kanyang post sa social media account, nagde-demo ito kung paano i-hack ang automated counting machine and source code na gagamitin para sa halalan 2025. Ayon kay Comelec Chairman Garcia, bago pa matransmit ang mga boto ay bilang at alam ng mga watcher kada presinto ang resulta, kaya paano ito mababago. Alma naman po yung mga watcher niyan. Uy, bakit yung na-transmit iba? Eto nagbilangan dito, ganito yung resulta. Sabi ni Marilyn Harabata, inamin nga ni Digong na nag-corrupt siya noong presidente. Ubos na nga lang daw. Di ba?
ubos na nga lang daw ho, mga bossing. Naku, etong mga politiko ho natin, eto pong mga kumakandidato, mali po ang tinatahak, na mga strategy po nila. Panahon po ng 2025, 'no, tapos ang bansa po natin ay nandoon sa ilalim, mga kababayan. Ang tao o ang mamamayang Pilipino ay nag-iintay 'yan kung ano yung magiging solusyon niyo, 'no? Makinig lahat ng mga politiko. Taong 2025 ngayon, pangkasalukuyan, ang taong bayan ay naghihintay kung ano yung maitutulong at magiging solusyon niyo para muling bumalik ang bansang Pilipinas, 'di ho ba? Kaso paano po natin nasabi na mali po yung strategy na ginagawa po nila? Pumo-focus po sila doon sa mga paninira, 'no? Lalo na yung PDP, ang layo ng focus. Imbis na ho sana ipangalandakan yung mga plataporma de gobyerno nila, naka-focus ho saan? Sa pagbanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Hmm, hindi 'yan ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Lalo pa ho, mga kababayan, eh, bukom-buko na sila ng sambayan ng Pilipino na yung mga binabanat nila, na yung mga sinasabi ho nila, mga kababayan, wala po halos katotohanan at wala po halos ebidensya. Oh, paano yun, 'di ba? Dapat pumokus kayo doon sa, maitutulong niyo sa bayan. Yang pandaraya, alam ko yung style na lang po yang mga yan, mga boss, 'no? Kasi ramdam na po nila na malapit na silang matalo. Yung mga ganyang kandidato na naka-focus po sa dadayain sila, dadayain kayo. Kasi ramdam nila na hindi po umaangat yung kanilang kandidatura. So, ano gagawin ko para hindi ako mapahiya, sabihin ko na lang, umpisahan ko pa lang na nadaya ako. Pumokus kayo doon sa maipaliwanag sa taong bayan kung bakit kayo tumatakbo at kung bakit kayo dapat ihalal nila. Tiyak, aangat ang kandidatura ninyo. Tayo kasi yung mga Pilipino, mga bossing, hindi pa ho nag-uumpisa yung bilangan, nadaya na. Ano, para maiwas yung isang kandidato, sa kapahiyaan, 'di ba, sa pagkatalo. 'Wag tayong gano'n. Total naman, gusto nating umunlad ang ating bayan kung totoo, yung mga sinasabi nung mga kandidato. Hayaan natin na pumokus, doon sa mga gagawin ninyo. Hayaan natin na respetuhin yung sinasabi ng bayang Pilipinas kung sino talaga ang gusto nilang maging pinuno nila. Yung iba, nadaya ako. Malamang unang magsasalita diyan, si Bato de la Rosa po, mga bossing. Si Bato de la Rosa, sabi dito. Ano ba yung sinasabi ni Romnick! Romnick 23, nandito si Romnick. Tingnan nga natin kung kamukha talaga ni Romnick. Oo. May sinasabi, hindi ko naman maintindihan. Ha, 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 walang ebidensya, ba't sila pinatawag ng Korte Suprema? Huli ka lagi, siguro naturulog ka. Ano yung sinasabi ni Romnick? Romnick, kahawig-kahawig mo ba si Romnick? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Sabi ni Nestor Bernales, "Sir, baka bago mag-elect may mag-withdraw ng alibay kaya mag-withdraw, dadayain kami ng admin." Naku, meron tayong mga politiko na kilala na nagwi-withdraw kapagka yung nakita niya o ramdam niya na matatalo na siya. Meron tayong mga ganyan, mga boss. 'Di ho ba? Anyway, ay naku, pulitikong Pilipino nga naman 'no. Hindi pa nag-uumpisa yung botohan, hindi pa nag-uumpisa yung bilangan, eh, nadaya na po. Hmm.